ito na po yung continuation ng third video ko na na-upload ko na po sa aking YouTube channel. So, for today's video ay gagawa na po tayo ng Facebook page. To how to create a Facebook page. I want to remind you guys na to create or to in order to create a Facebook page, guys, we need to think unique name, as in unique name of Facebook page that will describe your brand, product, and services, especially if you are a business owner. Dapat talaga isip tayo ng kakaibang pangalan na magdi-describe ng ating Facebook page. Kasi nga po, ang Facebook page natin will be our identity. Identity po ito ng ating product or brand or services na ino-offer. So, let's go. Ang napili ko po Facebook page is about a learning. Learning or kids playful learning zone. Pero bago po tayo pumunta sa paggawa, search muna natin ang sample ng isang Facebook page. Kagaya ng una kong pangatlo kong video, ang Facebook page po ay ito. Yan, Facebook page po yan. Yan, NBA. Facebook page po yan. Yan po ay mga Facebook page. At marami pa pong iba. Hindi lang po NBA yung Facebook page ang nandyan sa Facebook, kundi napakarami po, as in napakarami. So, ngayon, i-consider natin, kasi nga iniisip natin kung ano ba unique name ng FB page na gagamitin natin. So, para maging unique tayo, kailangan muna natin mag-isip. So, nakapag-isip na ako. It's about kids playful learning zone. Yun yung naisip ko. I-search natin kung meron ba akong kapareho. So, i-search natin. I do believe na marami talaga akong kapareho. I do believe talaga, guys, na marami akong kapareho. Yan. Merong dalawa. Yan, merong dalawa. So still, meron pa rin akong kapareho kahit dalawa lang yan. So guys, we need to respect them. Kasi sila yung nauna. Yan, natingnan nyo, Kids Playful Learning Zone. So ang gagawin ko para about pa rin kids or about pa rin learning zone ang magiging page ko. So, iisip na lang ako ng unique strategy para maging unique ako. So, ang gagawin ko ay imbis na kids playful learning zone, ay gagawin ko is learning zone for kids. Learning zone for kids. So, lalagay ko dyan, learning zone for kids ang gagamitin ko. Kasi, kailangan natin i-respect eh. I-respect, meron nang nauna eh. Kaya ang gagamitin ko is learning zone for kids. So, sa paggawa ng page, pumunta na tayo dito. Ito, pindutin natin yan. Yan. So, pindutin see all profiles. Then, makikita nyo dyan, meron akong learning zone for kids na ginawa. Kasi nagawa ko yan kasi akala ko nagsiscreen record na. Meron akong nagawang video about this, guys, paggawa ko nito. Kaso nga lang, hindi pala na screen record. Kaya gagawa ko ulit. Yes, gagawa ako ulit para makita nyo talaga ang step by step ng paggawa ng Facebook page. So, pipindutin ko ito. Create new profile or page. Then, dito guys, syempre, Facebook page ang gagawin natin about business. So, ito ang pipiliin ko, public page. Then, next natin. Then, yan, may nakalagay na. Yan, mga advanced professional tools, assign access to others, get actionable insight, reach more people, then get started. Yan, nandito tayo sa create a page. Diyan, page name. Lalagyan nyo na ng page name. Kayo na pong bahala. Ang akin, nagbibigay lang po ako ng example. Kayo na pong bahala kung ano yung naisip nyong page name. Dapat siguraduhin nyo na unique yan.
para syempre identity po iyan ng ating product, services, or kung ano-ano pa mang in-offer natin. Kaya dapat tugma, tugma sa page name. So, kagaya ng sinabi ko, learning, gagamitin ko na lang po yun ulit. Learning zone for kids. Di ko alam kung gana pa ito. O yan, gumana pala. So makikita nyo sa desktop preview, makikita nyo dito. Ito po, learning zone for kids. So pipindutin nyo po ito. Ito naman po ang makikita nyo sa mobile phone. If gagamit kayo ng mobile phone, kayo na pong bahala kung anong gamitin nyo sa pag-create. Desktop, mobile phone, or whatsoever, as long as makakagawa kayo ng Facebook page. So dito naman sa category, dapat isipin nyo kung saan ba or about ano ba ang iyong Facebook page. So sa akin is for educational talaga siya. So search ko na education. So may nakalagay dyan pagpipilian, educational website, educational consultant, so ganon. So pipiliin kong yung education website kasi siya, yan yung tugma. Then sa bio naman is lalagay nyo, dapat ang bio syempre connected pa rin sa Facebook page name nyo. So, gaya nito, learning by doing in digital world. Yan guys. Ewan ko kung ano ba yan. Pero, example lang naman po kasi ito. Kayo na pong bahala kung ano yung bio na ilalagay nyo. So, pindutin ko lang create page. Oh, tingnan nyo, sabi ko na eh. It's look like you're already a manage a page name learning zone for kids. Please choose a different name. So, nakagawa na ako nito. So, ang gagawin ko na lang po is gawa ko ulit ng bagong page name kasi nga po kanina nakagawa ako. Akala ko po naka-record yung video or screen ko nung paggawa ko pero hindi pala. Kaya nadismaya ako pero okay lang. Mistake is a part of success. Char. Sige, page name. Ano kaya magandang page name? So, okay. Kids helpful companion. Ay, okay kaya ito. Sa tingin nyo guys, okay kaya yung page name na ginawa ko? Kids helpful companion? Okay na siguro yan. Yan. Wala, hindi pinag-isipan, okay na siguro. So, ganyan na lang guys. Kids helpful companion. Okay. Yan, kita nyo. Okay. Try natin i-create kung pasado ba yung page name natin. Hindi pinag-isipan eh. Okay, wait lang po natin. Okay, naging okay siya. Success! You've created kids helpful companion. Now add more details to help people connect with you. So dito sa contact guys, na may nakalagay na website. Kung may website kayo, ilagay nyo dyan ang URL. URL ng website ninyo guys. Yes po. URL ng website nyo. Dyan nyo po ilagay. Kung meron po kayong URL, pero pag wala, I mean website, pero pag wala, edi huwag nyo pong lagyan. Ganun lang po kasimple. Yeah, ganun lang po kasimple. Nandito naman, phone number kung gusto nyong kontakin kayo ng customer nyo through text or tawag, personally talaga, pwede nyong lagyan ng phone number. At piliin nyo lang dito yung Philippines. Yan, kayo na pong bahala, pero hindi ko po lalagyan. Dito, may website ako pero hindi about sa kids. Hindi siya pang kids kasi hindi ko na po lalagyan. Dapat po ang ilalagay nyo sa website dyan na contact is dapat connected dito sa Facebook page nyo. Diba? Para naman po lahat ay hindi malito. Parang
ano kayang binibenta nito? Ano kayang product or business nito? Bakit magkaiba yung nakalagay na website diyan? Bakit iba yung pinopromote sa website niya, iba din dito sa Facebook page niya? 'Di ba? Malilito yung customer niyo. So ayaw natin malito sila. Sige. At dito email naman, email address mo. Pag may email address ka, pwede mong lagyan diyan. Gusto mo lagyan. Para may mga customer kasi na mag-reach out sila sa through email. Through Gmail, magsasend sila ng message. Then dito naman sa location is yung address mo. Especially when you are creating a Facebook page for your business. Tapos may physical store ka. So lagyan nyo ng address dyan. Kasi mayroong mga tao na gustong bisitahin yung mismong physical business mo. Kaya para hindi na sila mahirapan ay pwede mong lagyan na lang ng location kung saan ba yan. Tapos dito hours, let people know your location hours. So dito no hours available, piliin nyo lang po dyan. Kung ito naman po, wait lang. Kung ito open as selected hours, kung pipindutin nyo yan, pwede nyo kayong maglagay ng time dito, ganyan yan. Pero hindi ko po gusto yung ganyan. So ito na lang po, always open na lang pipiliin natin. Always open. Din dito,